May mga kwento na hindi nasisira dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa katotohanang matagal nang iniiwasan. Ito ang yugto kung saan hindi na sapat ang katahimikan. Magkatabi pa rin sina Sam at Leia, pero hindi na tulad ng dati. Sam, okay ka lang ba? Parang iba ka na. Ganun ba? Wala naman. Hindi ramdam ko. Minsan, hindi mo kailangang umamin para malaman ng taong mahal mo na nasasaktan ka. Gusto ko itang tumingin. Okay ko lang ba talaga? Parang may kulang. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Parang may bahagi ng buhay ko na naiwan sa paghihintay. May iniintay ka pa ba? Hindi ko na alam. At doon nagsimulang matakot si Mateo, hindi dahil may ibang lalaki, kundi dahil may nakaraan siyang hindi kayang talunin. Tahimik ang hapon, magkatabi sila ulit, tulad ng dati, pero mas mabigat. Sam, may itatanong ako. Kung sakaling may taong gusto mo, sasabihin mo ba? Depende kung kaya kong tanggapin ang kapalit. At kung mawala siya? Siguro mas masakit ang mawala siya kaysa hindi sabihin ang totoo. Tahimik si Leia. Ngayon niya lang narinig ang bigat sa boses ni Sam. Sam, may gusto ka bang sabihin sa akin? Wala. Ayokong guluhin ka. Pero ako yung naguguluhan. Sin. Nagkasabay silang tatlo. Sam, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Sam. Ayoko maging masama pero gusto ko ang maging tapat. May nararamdaman ka ba kay Leia? Meron. Matagal na. Sam! Hindi ko sinabi kasi ayokong masira kung anong meron kayo. Salamat sa katotohanan. Dahil alam ko kung bakit parang hindi ako sapat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ngayon ko lang naramdaman na mawawala ka na talaga. At doon nagsimulang mapasag ang katahimikan. Hindi dahil may umamin, kundi dahil huli na. Ako si Ate LJ at ito ang part 2 ng Sa Likod ng Salitang Kaibigan. Kapag ang katotohanan ay dumating sa panahong hindi na handa ang lahat.